Magandang araw po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng linggo, December 15, 2024. At latest update sa bagong low pressure area na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan na tayo sa pag-asa, patuloy na nakakaapekto itong shear line o yung salubungan ng malamig na northeast monsoon at mainit na easterly sa may eastern section ng Southern Luzon. Dahil dito asahan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at isolated thunderstorms. Northeast monsoon naman o hanging amihan ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng Luzon. Dahil dito asahan naman yung maulap na kalangitan na may kasamang mga pagulan. Habang easterlies naman o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Dahil dito asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Magandang balita naman dahil ayon sa pag-asa ay wala tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob o malapit sa Philippine Area of Responsibility na maaaring makaapekto sa ating bansa. Ngunit pinag-aanda pa rin tayo dahil ayon sa pag-asa, isa o dalawang bagyo ang posibleng pumasok o mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Disyembre. At ang mga bagyong ito ay mga landfalling, kaya naman ngayon pa lamang ay pinaghahanda na tayo. Samantala, yung binabantayan natin na sama ng panahon noong mga nakaraang araw pa ay nag-develop na nga bilang isang low pressure area. Pinangalanan nitong Invest 96W ng Joint Typhoon Warning Center. Ito ay nasa may silangan ng Mindanao at mababa hanggang nasa katamtaman pa naman yung tsansa nito na maging isang bagyo. Base na rin yan sa pinaka-latest tropical cyclone threat potential forecast na inilabas ng pag-asa. Ang nasabing low pressure area ay inaasahang lalapit sa silangan ng Visayas at Mindanao. Samantala, hindi inaalis ang posibilidad na maging bagyo ito sa susunod na linggo bago tumawid ng Mindanao o Visayas. Base na rin yan sa ipinapakita ng forecast model na ating ginagamit. Paalala lamang po na ang mga nasabing forecast ay posible pa pong magbago. Kaya naman patuloy lamang magantabay sa mga update nating ilalabas at ng pag-asa. Dahil nga sa epekto nitong shear line, asahan ngayong araw sa Bicol Region at Northern Samar ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at isolated thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora at Quezon ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may mga kasamang mga pagulan. Dulot naman yan ng northeast monsoon. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng Luzon, asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga mahihinang pagulan. Dulot pa rin yan ng northeast monsoon. At sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa, asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Dulot naman yan ng easterlies. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay may nakataas pa rin tayo na gale warning sa mga seaboards ng Batanes, Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, at western coast ng Pangasinan. Pahin ng pag-asa ay huwag munang pumalaot yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyan pandagat dahil inaasahan pa rin yung maalon hanggang sa napakaalon na karagatan. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng linggo. Keep safe everyone.